Manood po kayo hanggang wakas. At kung kayo po ay na-bless, mag-message lamang po kayo sa aming comment box. Mababasa namin ito later on. At para kami makapag-respond. And so ngayon, let us start this message with prayer. So let us bow our heads and ask the Lord to speak to our hearts. Sayang kung hindi siya makakapangusap sa puso natin. So Lord, we thank you, Lord, for your goodness and mercy that always follow us and will continue to follow us all the days of our lives. Alam ko, Lord, na magunaw man ang mundo, magkaroon man ng gera, saan mang dako, marami mang mga pwedeng magbigay ng takot sa aming mga puso, Lord. Mananatili ang iyong pangako, Lord, na sasamahan mo kami, iingatan mo kami, at pakikitaan mo kami ng kabutihan mo. Hindi lang sa ngayon, hindi lang sa mga susunod na araw, kundi sa habang panahon. God, buksan mo ang aming mga puso, ano man yung pwedeng maging hadlang para mapakinggan at maunawaan namin yung mensahe mo ngayon ay tanggalin mo, Lord. Tulungan mo na ang aming puso'y maging matabang lupa na mataniman ng mga salita mo at ito'y magbunga ng masagana sa aming buhay. I also ask, Lord, forgiveness sa anumang mga kasalanan ng aking nagawa, Lord. Linisin mo ako, ihanda mo ako, Lord, para maging vessel ako ng makapangyarihan mong salita na magbabago sa buhay ng mga taong makikinig, Panginoon. Mangusap ka, tanging ikaw ang madinig nila, Panginoon, at madama sa mensahe mo sa araw na ito. Salamat po, in Jesus' name, Amen. So bago po natin i-start yung message, may video po ako sa inyong ipapanood. So ito po ay madalas na nakikita at napapanood ko sa Facebook. At for sure, yan din ang mga napapanood ninyo kapag nag-i-scroll kayo. So tingnan nga po natin, ano ba yung video na meron tayo dyan? Ayan, so pinatay ang ilaw. Ano po tayo, manonood ng palabas. Charot. Ayan, so ayan po ay yan, sa Israel, yung kasalukuyang kalagayan. Dati sila yung umaatake sa Gaza at pag napanood niyo yung lugar ng Gaza, talagang wasak na wasak sila. Pero ngayon, kung mapapanood niyo yung mga Facebook news, sila naman ngayon ang inaatake ng Iran na isang malakas na bansa. At makikita ninyo, no? Hindi ko alam kung AI ba yan, pero kasi some of the friends naman sinasabi okay lang sila. Pero makikita mo naman sa video din na talagang matindi rin talaga yung attack sa kanila at nagsasuffer din yung mga mamamayan doon. So, kapag napapanood ko yan, pag nag-scroll ka, puro ganyan ang mapapanood mo. Atake sa Iraq, atake sa Iran, atake sa Jordan, atake sa Middle East. Dati nagsimula sa Ukraine and Russia, napunta naman sa Gaza and Israel. At dati, Israel yung lamang. Ngayon naman, Israel ang kawawa. At pati yung ibang bansa ay inaatake na rin. So, mapalad sila kasi sila may mga kagamitan na kapag may missile na paparating, mayroong radar na ika-counterfeit yung missile para hindi tumama sa bansa nila. Doon pa lang sa ere, sumabog na. Napakamahal po nun. Napakamahal nun at ilan lang bansa ang meron ng mga ganon. At, pero, hindi fully na lahat ng mga missiles na dumarating ay naka-counterfeit ng kanilang ano. Meron pa rin bumabagsak sa kanilang bansa na talagang sumasabog. In some of the videos, hindi ko na dito pinalagay, may mga nagpo-post ng video habang nandun sa Israel na minsan nandun sa Qatar na sa harapan nila may bumabagsak na bomba at pag sumabog, wasak talaga yung isang buong lugar. At sila din, no? Hindi ko alam kung buhay pa sila, pero takot na takot sila. Takot na takot sila na naghahanap ng matataguan o kung saan sila pwedeng makaligtas at mabuhay pa. So, while watching these videos, na-imagine ko, paano kung ako yung nasa kalagayan nila? Saan kaya ako tatakbo? Saan kaya ako hahanap ng saklolo? Saan kaya ako magtatago para mabuhay pa ako? And nandun din yung pag-iisip ko na, paano kung sa Pilipinas kaya
nangyayari yung gera na to. Sila, mayaman silang bansa, malakas yung security system nila, yung government nila, no? Pero yung Pilipinas, wala tayong ganung mga armas na kayang i-counterfeit yung attack ng bomba na paparating. Kaya pagka nag-high yung mga bomba, talagang open yung bansa natin tanggapin yung mga darating na bomba. At sa mga pagkakataong ganon, ano kaya, no? Paano tayo, no? Saan kaya tayo magtatago? Saan kaya tayo lalapit ng saklolo? Paano kaya tayo maliligtas? So, sinasabi dito na, thank you. Kasi si Lord, hindi pa niya hinahayaang maranasan natin yung nararanasan ng ibang bansa. But do you know, people of God, hindi imposible na maranasan din yun ng Pilipinas. Dahil sinabi sa Biblia na darating talaga ang mga gera kapag malapit nang dumating ang Diyos. Naranasan niyo bang tanongin ang sarili niyo, paano kaya kung dito nga nagkagera? Paano yung mahal ko sa buhay? Paano yung buhay ko? Paano yung kabuhayan ko? Kung ngayon pa nga lang wala pang gera, hirap na tayo sa pagkain, di ba? Hirap na tayo sa source of income. Paano pa kapag may gera? Naku, baka no? So paano nga ba natin ito malalampasan? So habang napapanood ko yun, hindi ko maiwasan, nagkakaroon din ako ng fear, para sa mahal ko sa buhay, sa family ko, sa ministry, para sa inyong lahat. Sabi ko, paano pa kami magsiservice kapag, makapag-service pa ba kami, nagliliparan na yung mga bomba dun sa alapaap, So maaaring katulad ko, kapag nakakapanood kayo ng gano'n, nagkakaroon din kayo ng fear para sa buhay ninyo. Amen po ba? Nagkakaroon din kayo ng fear para sa safety nyo at ng inyong pamilya. Maaaring nagkakaroon din kayo ng isip, paano yung security ng future ninyo. No? So, marami tayong mga nakakatakot na bagay na maaaring mangyari talaga sa hinaharap. Pero hindi lang naman ito yung fear na meron tayo sa totoo lang eh. Kasi yung war na to, hindi pa nangyayari. Pero may mga fear tayo na kasalukuyan nararanasan na natin. Ano po ba yung mga fear na meron tayo? Fear of losing someone you love. Maaaring ilan sa inyo may problema sa marriage. Yung mga magjowa dyan, maaaring nag-aaway. Yung mga mag-asawa, maaaring gusto nang maghiwalay. And you fear na, paano kaya pagka nawala na tong asawa ko? Paano kung nawala yung magulang ko? Paano kung nawala yung nanay ko? So, may mga ganun tayo. We have fear na mawala ng mahal sa buhay. So, we also fear for not being valued and accepted. So, sino dito yung mga merong takot na hindi ka matanggap ng mga tao na mahal mo? So, meron tayong fear na ganun. Meron din tayong fear, how to pay our debt. Makakabayad pa ba ako ng utang? Parang nalulunod na ako sa dami ng utang ko, Lord. Kaya ko pa ba to? So, ito yung mga simpleng takot na malayo sa takot sa gera, pero kasulukuyan, madalas nakakaapekto sa relationship mo sa Panginoon. Amen po ba? Amen, di ba? Meron pa tayong fear. Paano yung pagkain bukas? Sometimes naglalaban yung fear mo. Papunta ba ako sa church? Pero pag pumunta ako sa church, paano yung bukas walang baon yung mga anak ko kung hindi ako magtatrabaho? And sometimes nananalo yung fear kesa dun sa faith kay God, kesa sa trust kay God. So today, gustong ituro sa atin ng Panginoon how to overcome your fear in the midst of dangers. So, how to receive God's protection in the midst of dangers and fear. Kasi tanging sa pag-alam kung paano mo makakamtan yung protection sa gitna ng mga kapahamakan at mga takot, doon ka lang magkakaroon ng peace sa puso mo, di ba? Na magpatuloy ka sa walk mo with God. At gusto ng Diyos na tayo'y magpatuloy. Kasi hindi niya tayo tinawag para sumuko. Marami sa atin, pinansyal pa lang sumusuko na di ba? Marami sa atin, problema lang sa pamilya, nagpapakamatay na. And God wants to level up your faith in Him, your trust in Him. Kaya gusto niyang ipaalam sa atin ngayon, paano ba natin makakamtan yung promised protection in times of danger and fear. So, the verse that God gave us, sabi nga dito, whatever fear you may have, we can have hope in the Word of God in Psalm 91, 14, 16.
So ano man daw yung mga takot mo kapatid na meron ka, takot man sa gera, paano kung magkaroon ng gera, takot sa problema sa pag-aaral sa mga estudyante, yung baon nila, makapasa ba sila sa school. Kung maririnig niyo po yung mga estudyante, hindi po biro mag-aral ngayon. Napakahirap. Hindi po katulad ng dati, kahit umabsent ka, papasa ka basta may project ka. Ngayon, kailangan paghirapan mo talaga. Nag-o-onsite ka na nga dun sa school, nagmo-module ka pa, ang dami pang mga assignment. So, palakpakan nga natin ng Panginoon sa buhay ng mga ating estudyante, no? So, be proud sa ating mga youth na nakagraduate. So, hindi madaling laban yon. Praise the Lord. Di ba? So, ngayon, let us read what it says in Psalm. Babasahin ko po sa English, yung mga may English version. Sabi po sa Psalm 91:14. So, this is the promise of God in the midst of dangers and fear. Sabi, the Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will reward them with long life, and I will give them my salvation. Yan po sa English. Sabi, natatakot ka ba? Nangangamba ka ba? Na paano mo mapagtatapos yung mga anak mo? Sabi ni Lord, I will rescue those who love me. So kung mahal mo si Lord, ba't ka matatakot? Diba? Sabi niya, I will rescue you sa mga kinatatakutan mo na yan. Sa Tagalog, basahin po natin, mga awit 91:14, sabay-sabay tayo. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang ako'y kikilalanin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na tatamuhin nila ang aking kaligtasan. So ang sumulat po nito ay ng awit ay si David, si King David. At sinusulat niya to remind people na anuman ang mga danger na pwedeng dumating, wala tayong dapat ikatakot kasi may pangako ang Diyos. So nung sinusulat niya po ito, siya rin, no? Iba't ibang dangers yung naranasan niya, di ba? Biruin mo, lumalaban siya sa mga suicide mission na pwede naman siyang mamatay doon. Pero lumalaban pa rin siya at umuwi siyang may tagumpay. So, si King Solomon, si Haring Solomon ba? Si Haring Solomon na pinaglingkuran niya ng matagal, di ba? Nung naging threat na siya, ito na yung nagtatangka ng danger sa buhay niya. Kasi yun Saul, yun. So, sorry, si Haring Saul. So, pinaglingkuran niya, no, yung hari na yun. Halos na makipaggera siya sa maraming lupalop kapag sinend siya para makipaggera. Tapos later on, siya na yung nagpa-flat ng danger kay David. Balak na siyang patayin. Pero sa mga midst of dangers na yon, si David, gawa lang siya ng gawa ng psalm para sa Panginoon. No? Siya rin yung nagpapalakas ng kanyang kaluluwa sa mga panahon na siya ay nanglulumo. Naniniwala ba kayo na madalas, hindi ibang tao yung magpapalakas sa'yo eh. Madalas, ikaw dapat yung nagpapalakas sa sarili mo. Di ba? Nire-remind mo yung nanghihina mong kaluluwa sa mga pangako ng Diyos para ma-revive ito. Kasi ang mahirap sa atin kung minsan, nang lulumo na yung kaluluwa mo, hindi ka pa lumalapit sa ibang tao. Hindi ka pa gumagawa ng paraan para palakasin mo ang sarili mo. Kaya nananalo sa Satan to make you depressed, to make you disappointed, to make you broken, at makalimutan mo kung sino ka na naman ulit. Diba? So kaya nga, it is very important that like David, dapat alam mo ikaw sa sarili mo, o hindi lahat ng pagkakataon may leader na magpapalakas ng loob mo. Amen? Hindi pwede na ang inaasahan mo lang na magpapalakas sa'yo, magpapakain sa'yo, magpapatibay ng faith mo, yung leader mo. Tandaan mo, yung leader mo, marami din niyang pinangangalaga ang kaluluwa. At kahit sila, may sariling battle din sa sarili nila na hindi mo alam. Di ba? Kaya nga sinasabi, hindi mo naman kailangan ng palagi ng leader mo. Ang kailangan mo lang si Lord at ang kanyang mga salita. Di ba? It's more than enough to strengthen you. So sinasabi dito na
Ganun. So, yon. So, sinasabi dito na dapat, no, malaman natin kung paano ba natin marireceive yung protection in times of danger. Kasi kung i-realize mo, pwede naman talagang mangyari na magkaroon ng gera. Nagkakaroon na nga ng mga news na pwede tayong magkaroon ng gera sa China, di ba? So, pwede talaga, posible. Kung nangyayari sa ibang bansa, kung yun yung favorite na, pinakatatangi ni Lord ng Israel, di ba? Na ginigera ngayon. Ano pa kaya tayo? Di ba? Yun yung precious na So, yun yung precious na bansa na tinatangi ni Lord, hindi nga nakaligtas sa mga ganitong kalamidad, di ba? So, tayo din. Huwag nating isipin, hindi yan mangyayari sa Pilipinas. Di ba? Kaya wala kang paghahanda, paano nga kung mangyari? Di ba? Anong gagawin mo? So, dapat, hindi yung physical yung hinahanda mo, yung spiritual mo. Di ba? Kasi walang mayaman, walang mahirap sa pagdating sa gera. Di ba? So, ang tanging magmamatter kung may Diyos ka. Kasi ang Diyos ang mag-iingat sa'yo. Amen? So, paano nga ba ito? So, sinasabi dito na, God promise remains not just when you become faithful and obedient to Him. Yung pangako niyang mga protection, pagliligtas, ano ba yung mga sinabi niya rito sa verse? Sabi niya rito na, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. Unang pangako, sabi niya, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. Pangalawa, sabi niya, iingatan. So una, ililigtas. Pangalawa, iingatan. Ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Pangalawang pangako, iingatan. Pangatlo, kapag sila'y tumawag, laging handa akong sila'y pakinggan. Pakikinggan tayo ng Diyos kapag tayo'y tumawag. Pang-apat, laging handa aking sasamahan. So, una, ililigtas. Pangalawa, kiingatan. Pangatlo, pakikinggan. Pang-apat, sasamahan. Kung may problema at sasaklolohan, aking ililigtas ang bawat isa, pararangalan. So, may pagliligtas na, may parangal pa. Sila'y bibigyan ko ng gantimpala ng mahabang buhay at nakatitiyak na tatamuhin nila ang kaligtasan. So, imagine, ang daming promises ni God. Pero paano mo marireceive yung promises na yan? Because there is tendency na hindi mo maranasan yung pangako na yan. Kaya nga dapat bilang Kristiyano, alamin natin paano natin ito matatanggap at mahahawakan. So sabi nga dito, God promise remains, yung mga pangako na ito nananatili ito, kahit may mga pagkakataon na di tayo nagiging tapat. Si Lord magiging tapat sa kanyang mga pangako. Huwag mong isipin na wala na akong pag-asa na pakinggan at saklolohan ng Diyos. Kasi nga, hindi naman ako nagiging tapat . Hanggang ngayon, ganito pa rin ako. Patutunayan ko sa inyo sa buhay ni David na hindi lang kapag tapat kayo nagiging tapat ang Diyos sa mga pangako niya. Amen? So, dito, sinasabi dito na, kung titingnan natin yung buhay ni King David, nung si King David ay faithful to acknowledge God. Kasi ano ba yung dalawang key na kailangan para makamtan mo tong pangako sa Psalm 91 ni Lord? Dalawa lang yung binanggit niya rito. Sabi dito, una, yung key to receive the protection in the midst of fear and danger is first, when you remain faithful, trusting God. Sabihin mo nga, maging faithful ka daw sa pagtitiwala sa Diyos. Yes. Sabihin mo dyan sa kaliwa mo, maging tapat ka daw sa Panginoon para makamtan mo yung pangako niya. Yes, amen. So, 'di ba, makikita mo sa Psalm 91:14, sabi niya, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. So, sabi niya, kahit may gera pa diyan, kahit na namamatay yung mga tao sa iyong harapan, kahit na may kagutuman at may nakamamatay na karamdaman, sabi niya, kayong mga nagiging tapat at magiging tapat sa akin, mararanasan nyo ang aking pagliligtas. Amen po ba? Nagkaroon ng COVID. Buhay pa ba tayo? Humihinga pa rin tayo, di ba? Amen. May plano pa si Lord. Nagkaroon ng problema sa hanggang ngayon, may problem sa baboy.
Di ba? May mga sakit. Pero meron ba sa inyo na tinamaan ng sakit sa baboy? Wala, di ba? So nararanasan nyo yung pagliligtas kasi nagiging tapat din kayo sa Panginoon. At sinasabi, ganun din yung nangyari kay King David nung naging tapat siya sa Diyos sa kabila ng mga danger na dumating sa buhay niya. Sabi dito, tingnan mo, yung danger kay Goliath, no, nung naging tapat si David sa Panginoon, naharapin si Goliath, pinakita ng Diyos na mayroong victory, no? Na mayroong parangal, na mayroong pagliligtas at mayroong pakikinig. Nag-pray si David, 'di ba? Bago siya humarap kay Goliath. Tama? Pinakinggan siya ni Lord dahil sabi niya, dinidikri niya, na sabi niya, pupugutan kita ng ulo ngayon sa araw na to, ibibigay ka ng Diyos sa akin. 'Di ba? Meron siyang confidence. Sinabi niya yon, pinakinggan niya ni Lord, at pinangyari yon ng Diyos. At sabi niya nga, di ba, hindi siya lalaban sa kanyang lakas, kundi sa lakas ng Diyos. Kaya sa huli, yung danger, pwede siyang mamatay kay Goliath, di ba? Isipin mo, ang liit-liit mo, lalaban ka sa kayang pumatay ng batalyon. Meron ka bang ano doon? Kung ikaw iisipin mo sa human mind, magagawa mo bang mapagtagumpayan si Goliath? Hindi, di ba? Sabihin mo, suicide naman to. Harap pa lang ako doon, aanoyin na ako doon eh. Di ba? Parang dito, meron tayong army, di ba? Isipin mo siya. Sinabi ni Lord, lumaban ka doon. Ang kalaban mo, 500 na katao. Siyempre siya, kung pupunta siya doon, suicide, di ba? Isa laban sa 500, kaya ko ba yon? Pero kung ang Diyos ang nagsugo sa kanya at naging tapat siya sa Panginoon na sundin yung pinagagawa ni Lord, makikita rin niya yung pagliligtas ng Panginoon. Amen? Dahil walang pinababayaan ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya. Naniniwala po ba kayo? Amen. Maraming na kayong naranasang mga problema, mga utang na akala nyo hindi nyo na mababayaran, mga problema na akala nyo hindi na malalampasan, mga sakit, karamdaman na akala nyo hindi niya malulunasan, at mga problema sa pamilya na akala nyo hindi na maaayos. Pero nasa na yung mga problema na yun ngayon? Niligtas kayo ng Diyos. Dahil bakit? Naging tapat din kayo sa Kanya. Amen? Praise God. Sa buhay ko, napatunayan ko yan. Marami kaming di pagkakaunawa ng aking pamilya. Pero sabi ko, maglilingkod ako sa Diyos at hahayaan kong ang Diyos ang kumilos sa problema ng aking pamilya. Sa problema ko sa trabaho, sa problema ko sa pinansyal, and palagi kong napapatunayan na tunay na tapat ang Diyos pag nagiging tapat ka rin sa Kanya. Amen po ba? Kaya maging tapat tayo. Hindi lang kapag maayos ang sitwasyon. Hindi lang kapag tinutugon ng Diyos yung mga panalangin natin. Hindi lang kapag nakikita mong mabuti yung nangyayari sa buhay mo. Ngunit lalo na kapag may mga pagsubok. Gusto kong i-highlight si Kuya Jason. So, di naman natin lingid sa kanyang kalaman, may karamdaman siya, no? So, kung tutuusin, hindi madali yung kanyang sitwasyon, di ba? Pero nakikita niyo siya bumabiyahe ng malayo papunta sa church. Meron din siyang mga pansariling battle, no? Hindi siya perpekto. Masasabi yan ng kapatid ko, hindi siya perpekto. Lahat tayo hindi perpekto. May kanya-kanya tayong kahinaan. Pero alam nyo, hindi magiging hadlang ang mga kahinaan natin kung mahal talaga natin si Lord. At kapag nagiging tapat ka, kahit may problema ka sa pamilya, sa asawa, ano man yung mga problema na yan, ang Diyos ang magiging tapat na ayusin yan para sa'yo. Amen? Diba? So, praise the Lord sa buhay nating lahat, no? Na patuloy na binabago ng Diyos. So, sinasabi niya, unang key, maging tapat ka at mararanasan mo yung pagliligtas ng Panginoon. So, si King David niligtas kay Goliath, nagtagumpay siya. At yung sabi niyang, pararangalan ko yung mga taong tapat sa akin. Totoo, di ba? Dahil nung una, kinukutya si David sa pisikal niyang kalagayan. Pero nung matalo niya na si Goliath, nakita ng mga tao, katunay nga, nakasama niya ang Diyos at lahat nagbubunyi at pinupuri ang Diyos dahil sa buhay ni David. At anong nangyari? Siyempre, pag uwi sa kaharian, pinag-party siya, di ba, pinarangalan siya, nandun na siya sa kaharian kasama ng hari, tama po ba? Merong reward kapag nagiging tapat ka. Huwag mong isipin na puro hirap lang at sacrifices ang dala ng iyong katapatan sa Diyos. Hindi po totoo yan. Merong hirap, may sakripisyo, pero meron palaging reward. Amen po ba?
Hindi bulag ang Diyos sa mga sacrifices mo. Hindi bulag ang Diyos sa katapatan mo. Kapag kung ano yung binigay niya, nagiging tapat ka na gampanan yon kahit na wala kang time, kahit na busy ka, kahit may pansariling battle ka, kahit na ikaw mismo may mga gusto kang gawin para sa sarili mo pero naging tapat ka na unahin yung pinagagawa ng Diyos, you will experience His favor over your life. Diba? That is the key para mailigtas ka ng Diyos dyan sa karamdaman, dyan sa mga problema mong pinansyal sa eskwelahan, sa iyong tahanan. Yan ang tanging paraan, maging tapat tayo sa Panginoon. Ano pa yung, saan paniligtas si David? Pinapadala po siya ni Haring Saul sa mga suicide mission, no? Na kung saan, yung bilang nila, laban sa bilang ng kalaban, walang-wala yung bilang nila. Na kung iisipin mo sa bilang physical na tao, sa physical mind, talo na to. Uuwi to, talunan na. Kaya nga sila pinapadala sa suicide mission kasi ang gusto talaga ni Haring Saul, hindi na makauwi si David. Pero pinatunayan ng Diyos na kahit alam ni David na suicide mission yun, tayo minsan, yung hindi lang, kapag tayo sinugo ni Lord sa isang lugar, may isip lang natin, ay naku, walang maayos na matutulugan dun eh. Tapos gagastos pa ako, tapos maputik pa sa lugar na yon, tapos ako pa yung magtsatsagang abutin yung mga tao. Minsan ganun pa lang eh. 'Di ba? Hindi na tayo makasunod sa Diyos. Pero si David, kahit alam niya na suicide mission yung pupuntahan niya, hindi siya nag-atubiling pumunta doon. Dahil lagi niyang nilalagay sa isip niya, hindi akong lalaban doon eh. 'Di ba? At alam ko kung sino yung pinaglilingkuran ko. At ang pinaglilingkuran ko ay makapangyarihan. Ang kailangan ko lang maging tapat na sumunod at ang Diyos ang magbibigay ng katagumpayan. Uuwi akong ligtas dahil sa Panginoon. Amen? Sa mga trabaho nyo, pwedeng merong danger na matanggal kayo dahil sa may mga kasama kayo o yung mga leaders nyo, hindi kayo gusto. 'Di ba? Sa mga nagpipili dyan, yung mga amo nyo, maaaring hindi Christian at hindi sila maayos maging boss. At pwedeng one day, basta na lang kayong paalisin ng walang awa sa trabaho. But you know what? Kung nagiging tapat ka kay Lord, hindi ka mangangamba. Hindi mo iisipin, paano kaya kapag pinag-initan at pinagtulungan nila ako, tanggalin ako sa trabaho, paano na ako? Kung kayang magbigay ng Diyos, kung kayang magtanggal ni Satan, kayang magbalik ng Diyos. Amen? Basta't maging tapat ka lang. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ako pagdating sa trabaho, pagdating sa ministry, yung trabaho ko yung dapat mag-adjust. Hindi lahat kayang gawin yun, di ba? Pero pagdating sa ministry, lagi kong pinapakita sa mga katrabaho ko na pagdating sa gawain ng Diyos, hindi ako mag-a-adjust. Susunod lang ako. Kaya nga, nandun din yung protection ni God, maraming beses na pwede na ako matanggal kasi pagdating sa ministry, talagang aabsinan ko yan eh. Sa amin, bawal talaga yan. One day lang, bawal talaga. Napaka-grave ng absent and late dahil work from home kami mas mahigpit. But napatunayan ko sa buhay ko na kahit na minsan, 1 week akong di pumasok, binabayaran pa rin yung leave ko. Kasi alam ni Lord, kailangan ko ng pera, 5 days ha. Yung 1 day nga lang. Alam niyo po ba pag nag-file kami ng leave, kung magli-leave ka next month, kailangan ngayon month pa lang, mag-file ka na. At yung hindi pa sigurado yun, maaga ka na nag-file, 1 day lang yung ma-approve. Mapalad ka na kung 2 days ma-approve. Pero napatunayan ko sa Panginoon, pag nag-stand ka sa faith mo, sumunod ka kung sa anong pinagagawa ng Diyos, iingatan niya talaga yung trabaho mo eh. Na hindi ka mapahamak dahil sa sumunod ka kay Lord. Diba? Kaya nga, do not compromise. Kahit sa mga estudyante, kung kaya mo namang piliin si Lord, huwag ka nang mag-compromise na unahin yung ibang bagay. Dahil doon mo makikita yung pagpapala ng Diyos. Amen? So, yun. Pumunta siya sa mga suicide mission. Tapos, ano pa po? Si Haring Saul, trinay na patayin siya. Abot kamay na, di ba? Niligtas pa si David ni Lord. Abot kamay na, mapapatay na siya. Buong kaharian ang naghahanap kay David. Biruin mo, buong kaharian, makapangyarihan ng hari. At sinabi, kapag pinag-utos niya, dapat masunod. Kung hindi, mapupugutan ng ulo yung hindi makakagawa sa inutos niya. So, pero bakit ganun? Naging safe pa rin si David. Wala pa rin nakahanap sa kanya. Hindi po dahil sa magaling siyang magtago, kundi dahil prinotektahan siya ng Diyos. Amen? Kapag nasa will ka ni God, kapag sumusunod ka, puprotektahan ka niya kahit nasaan ka pa.
Kahit may mga missile pa dyan, na kahit may mga bala pa dyan, natutuwa ako sa kwento ni Brother Ray. Ilang taon ka na nga, brother, na army? Ilang taon ka na nga? 2? Magdadalawa siguro or 2. 3 years? 3 years, imagine. Tinanong ko siya dati, nung nagkukwentuhan kami. Sabi ko, natamaan ka na ba ng bala? Naranasan mo na ba? Siyempre, di ba? Ano yun kayo sa mga gera, may barilan, di ba? Siyempre, normal sa isang army, tatamaan ka. Pero alam mo, na-amaze ako sa buhay niya nung sinabi niya, hindi ko pa naman awa ng Diyos naranasan na tamaan ng bala. Praise the Lord, di ba? Kasi sabi niya, kada po sasaba kami, nananalangin po talaga ako sa Panginoon. Pagkasama mo ang Diyos, wala kang dapat katakutan na kahit sinong tao. Amen po ba? Amen. Walang kalamidad ang makapagpapahamak sa'yo. Hindi ang boss mo sa work, hindi yung mga gera na yan na kinatatakutan mo, hindi yung kakapusan na yan, ni hindi ang karamdaman na yan, ni hindi ang mga pangangailangan na yan ang makakapagdala sa'yo sa kapahamakan kapag sinusunod mo ang Panginoon at nagtitiwala ka sa Kanya. Amen? So pangalawa po, ano pa po yung unang key? Kasi yung unang key, para makamtan mo yung promises na protection ni God, yung pakikinig niya, yung pagliligtas, yung pagsama niya sa'yo, ano daw po? Pangalawa, para makamtan daw po natin yun is dapat tayo ay nilalagay si God bilang Diyos ng ating buhay. No? So dapat daw po, nilalagay natin si God bilang Diyos ng ating buhay. Sabi dito, one moment, sabi dito ay, kilalanin mo na si God ang Diyos ng buhay na yan. Pero sabi dito, kapatid, kung ikaw pa din ang nasusunod sa buhay mo, hindi si God yung kinikilala mong Diyos at may-ari nito. Di ba? Kung sinasabi mo na si God yung God mo, pero ikaw pa rin yung nasusunod, hindi siya yung nagiging God ng buhay mo. At madalas nakakaranas tayo ng mga kapahamakan kasi hindi si God yung hinahayaan natin kumilos sa buhay natin. Doon tayo madalas napapahamak. Pero hindi ka mangangamba pag alam mo sa sarili mo na ginagawa mo lang kung ano yung pinagagawa ng Diyos. Pag Kristiyano ka na, hindi na yung desire mo ang nasusunod. Pag sinabi ni Lord, iwanan mo yung trabaho mo, iwanan mo ang trabaho mo. Dahil pag sumunod ka, doon mo lang makikita yung hinanda niyang mas magandang pagpapala. Amen? So pag sinabi ng Diyos, suko mo yung buhay mo, tumalikod ka na sa kasalanan, sumunod ka. Kung siya yung Diyos ng buhay mo, kahit na hindi ka masaya sa pinagagawa niya, kahit hindi mo naiintindihan kung bakit niya yun pinagagawa, susunod ka. Alam niyo, minsan kapatid, may mga pagkakataon na sobrang sakit ng puso ko, may mga pinaparanas si Lord na hindi ko maintindihan bakit ko nararanasan. May mga bagay ako na kailangan bitawan na gustong-gusto ko dahil mas gusto ko na piliin yung mas importante at yun yung masunod yung kalooban ng Diyos. Minsan masasaktan ka, Lord, bakit hindi ba talaga pwede ipilit to? Baka pwede mo naman akong pagbigyan, lingkod mo naman ako, nagiging tapat naman ako, maglilingkod more na lang ako, Lord. But you know what, kapatid? God will always test your love for Him. Kung bibitawan mo yun para sa Kanya, o pipiliin mo yun, kesa sa will niya. Pero alam mo, sa dami ng mga taong nakita ko at nabasa ko sa Bible na mas pinili yung will ni Lord kesa sa pansarili nilang kagustuhan, sila yung mas nakaranas ng mga kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay nila. Amen? Walang sayang. Walang sayang pag ang Diyos ang naging Diyos sa buhay mo. Tingnan mo si David, sabi niya, di ako lumalaban sa sarili kong lakas. Sabi niya, hindi ako yung Diyos ng buhay ko. Hindi ako lalaban sa aking lakas, kundi ang lalaban ay ang aking Diyos. Maaaring may problema ka sa family, at iniisip mo na baka ikaw yung solusyon para maayos yung sitwasyon na to. Pero alam mo, hindi ikaw ang solusyon. Your God is the solution. Kapag nawawala sa pamilya yung God, doon nagugulo yung pamilya. Pero kapag nag-start na ilagay, hayaan ng pamilya na maging Diyos ang Diyos sa buhay nila, doon nila mas nararanasan yung protection, pagpapala at pagsama ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga, kapatid, ikaw sa sarili mo, pag Kristiyano ka na, huwag kang papayag na yung anak mo nandun sa bahay mo, tapos ikaw nandito ka sa simbahan.
Kailangan gawin mo lahat para maakay mo sila dahil kailangan din nila ang Diyos. Dahil pag wala ang Diyos, malaya ang dyablo sa buhay nila. 'Di ba? At kaya kayo nandito to be the vessel of God para abutin ang pamilya ninyo. Yung nanay nyo, hindi pwedeng kayo nagsisimba yung nanay nyo nandun lang sa bahay. Kailangan ilaban nyo sila na sila ay maakay nyo sa church. Napakasarap. Tingnan niyo po yung Caraga family. Anuhin natin, kulang pa sila but I believe that time will come. Kasama nilang uupo yung mga magulang nila sa church na ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Paisa-isa sila dati. Nandito na si Sis Mary Rose, di ba? Dati iba yung church niyan, pero walang imposible sa Diyos. Basta ang pamilya mo talagang may puso na dalhin yung mahal nila sa buhay sa Panginoon. Amen? Kikilos at kikilos ang Diyos. Pag naging tapat ka, Lord, hindi pwede na ako lang yung ligtas. Yung anak ko wala pa sa'yo. Hindi pwedeng sa langit nandun ako tapos yung anak ko masusunog sa impyerno. No, God. Hindi pwede. Hindi siya yung masusunod. Ikaw dapat ang masunod. Hindi mo yun mapapasunod sa lakas mo. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin pag hindi ka talagang magsimba, hindi kita paanuhin. Hindi kita bibigyan ng baon. Hindi po sa lakas natin mapapasunod ang mga mahal natin sa buhay. 'Di ba? Paano nyo sila mapapasunod? Pakitaan nyo sila ng maganda yung example na mai-encourage sila na makapunta sa church. Pangalawa, maging tapat ka sa panalangin na ilaban mo sila. Gusto mo silang pumunta dito pero hindi ka naman nagiging tapat kahit ikaw urong-sulong ka pa rin sa church. Paano mo maaakay yung iyong mahal sa buhay? Dapat magsimula sa iyo ang katapatan sa Panginoon. When you become faithful, kapag ang Diyos ang naging Diyos sa buhay mo, walang imposible sa Diyos na akayin niya yung pamilya mo papalapit sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Walang imposible sa Diyos. Dapat ngayon, dati ang goal nyo, tumibay kayo sa pananampalataya, maghamit kayo ng Diyos. Ngayon po, pwede ba na ang maging goal naman natin ay maakay natin ang mga mahal natin sa buhay sa church? Hindi sapat na kayo lang ang nandito, kapatid. Papalapit na si Lord. Malapit na si Lord. Marami ka pang mahal sa buhay na wala sa Panginoon. Dapat hindi tayo pa banjing na Kristiyano. Maaring asawa mo, wala pa rin sa Diyos. Maaaring yung mama mo, wala pa rin sa Diyos. Maaaring yung anak mo, wala pa rin sa Diyos. Alam mo ba na yung katapatan mo sa Panginoon, yung pagsunod mo sa Kanya, para yung pera na naiipon sa bangko, na one day, ang magha-harvest ay yung mga mahal mo sa buhay. 'Di ba? Nung ako po ay naglingkod, hindi po ako nag-share ng Word of God sa mga magulang ko. Sabi ko, magiging tapat ako na magligtas, na magpaghamit sa Panginoon, na maligtas yung maraming kaluluwa. Pero Lord, hindi ako papayag na yung pamilya ko, hindi mo dadalhin dito. Ano yung testimony ko na tunay niyang nasa iyo ako kung yung pamilya ko wala dito sa church? But naging tapat lang ako sa Diyos, sumunod lang ako sa Kanya, ang Diyos ang kumilos sa buhay ng aking pamilya. Salamat sa buhay nila. Proud po ako sa mga magulang ko. Proud po ako sa mga kapatid ko. We are not perfect family. Hindi kami perpekto. We are still on process. But I trust the Lord na hanggat magiging tapat kaming maglingkod sa Kanya, hanggat siya yung magiging Diyos ng aming buhay, mananatili ang patuloy na pagkilos ng Diyos sa aking pamilya. Amen po ba? Ganun din po ba yung gusto niyo sa pamilya niyo? Ganun, sabihin mo sa sarili mo, magiging tapat pa ako lalo kay Lord. Wala na, pag yun na yung pagtungkol na sa sarili, wala na nagsasalita. Sabihin nga po natin, mas magiging tapat pa ako sa Diyos. Lalagay ko yung pagtitiwala ko sa Kanya. At siya yung magiging totoong Diyos ng buhay ko. Wag na kayo yung masusunod sa buhay na yan. Napalo na kayo eh. Wag nyo nang ulit-ulitin pa. Sino ba yung gusto na palaging nasasaktan? Wala naman, di ba? Okay lang, sabi niya, okay lang pag nahulog ka sa galit ng tao, pwede mo pa silang iwasan, di ba? Minsan pag galit ka sa tao, lumihis ka lang kapag naibubwisit ka, di ba? Lumihis ka lang ng daan para di mo sila makita, okay ka na, di ba? Pero napakahirap mahulog sa galit ng Diyos. Marunong pong magalit ang Diyos. Huwag niyong isipin na ang Diyos ay mapagmahalang. Kapatid, marunong magparusa ang Diyos. At ang pagpaparusa niya ay mas higit dun sa mga taong nakakaalam na ng gusto niya pero ginagawa pa rin yung mga bagay na mali. But God wants to tell you na
alam naman niya kung sino talaga yung guilty sa mga kasalanang nagagawa niya. Alam yun ng Lord. Tingnan mo si King David. Sabi ko nga kanina, di ba? Hindi lang tapat ang Diyos kapag tayo'y nagiging tapat. Tapat pa rin siya kahit may mga pagkakataon na hindi tayo nagiging tapat o binibigo tayo ng ating pananampalataya. Tingnan mo si King David. Nakagawa rin siya ng sin, di ba? Naniniwala ako, may mga moment na parang ang tatag-tatag natin sa Panginoon. May mga moment na parang ang lakas ng pagpupuri natin sa Diyos. May mga moment na ang tindi ng faith natin kay God, na lahat susuungin para sa Panginoon. Pero naniniwala din ako na may mga pagkakataon na darating sa buhay natin na manghihina tayo. May mga pagkakataon sa buhay natin na gusto na rin nating sumuko. May mga pagkakataon sa buhay natin na makakagawa tayo ng bagay ulit na di will ni Lord. Pero alam mo ba, sa mga kahinaan na yon, sa mga pagkakataon na yon na hindi ka nagiging tapat at matibay sa pananampalataya, ang Diyos pa rin ay Diyos. Amen? Hindi nakabase yung katapatan niya sa iyo sa mga nagagawa mo para sa Kanya. Dahil kahit may mga pagkakataong wala kang kayang gawin sa Panginoon, magiging tapat pa rin siya sa buhay mo. Malalayo ka man, hahayaan ka man niyang tahakin yung landas na akala mong tama para sa buhay mo, na kahit na alam mong maglalayo sa Kanya, i-rescue ka pa rin ng Diyos dahil alam niya kung sino yung mga Kanya. Amen po ba? Alam niya na pag Kanya ka, hindi ka niya pababayaan na patuloy na magkasala at malayo sa Kanya. Amen po? Kaya nga po sana, mga kapatid, huwag mong isipin na kapag nagkasala ka, hindi na ako tatanggapin ni Lord. Kapag nalayo ka ulit sa Kanya, wala na akong pag-asa. Because dyan sa mga pains ng buhay natin, di ba, dyan mas natin nararanasan yung matinding pag-ibig ng Panginoon. May mga tao nagsasabi kung totoong mapagmahal ang Diyos, bakit punong-puno ng suffering ang mundo? Bakit yung mundong to ay puno ng kaguluhan, puno ng kalungkutan, ang daming pagdurusa? Bakit ganito yung mundo kung meron talagang mapagmahal na Diyos? Diba? Pero minsan tayo yung naglalagay sa isip natin na bakit ganito yung Diyos? Ginawang ganito yung mundo. Hindi po ang Diyos ang gumawa ng mundo na ganito. Originally, ginawa ni God na perpekto ang mundo. But ang kasalanan ng tao ang naging dahilan kaya naging imperfect yung perpektong mundo na ginawa ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon dahil kahit tayo yung sumira ng magandang mundo at perpektong mundo na ginawa niya, umpisa pa lang, meron na siyang redemption plan para mailigtas tayo dahil ganun niya tayo kamahal. Ilang beses pa ba kailangan patunayan ni Lord na mahal niya tayo? Maraming beses niya nang napatunayan. Ikaw, paano mo naman patutunayan yung pagmamahal mo sa Diyos? Yung pagmamahal, hindi lang po yan salitang I love you. Dahil kahit tayo tao, hindi lang natin gustong marinig yung salitang I love you. Kahit ako personally, sabi ko, kung may ibibigay man ng Diyos na taong magmamahal sa akin, ayoko na sa salita ko lang yun maririnig. Di ba? At hindi lang naman ako yung ganun, di ba? Lahat naman kayo, di ba? Gusto nyo na maranasan nyo rin yun. Maramdaman nyo rin yun. Dahil anong saysay ng I love you kung hindi mo naman nararamdaman? Amen? At ganun din si God. Anong saysay ng I love you natin kung hindi naman natin mapakita na sa mga panahon na susubok ka, nagiging tapat ka sa Kanya. Na sa mga panahon na mahirap yung sitwasyon, hinahayaan mo pa rin siyang maging Diyos ng buhay mo. Kapatid, hindi na ito panahon para mag-urong-sulong ka pa. Darating na si Lord. Ang dami nang nangyayari, di ba? Ito na yung panahon na manindigan ka sa pananampalataya mo, na hindi na yung goal mo, sarili mo yung maakay mo sa Panginoon dahil nandito ka na. Di ba? Nandito ka na. Huwag mong hayaan na masayang yung sacrifice ni God sa cross sa paulit-ulit mong pag-urong-sulong sa iyong pananampalataya. Lagi mo sa puso mo, hindi na sayang yung pagkamatay ni Lord dahil nagbunga yan sa buhay mo ng redemption. Diba? Ng salvation. At yung buhay na yan, magiging kapakinabangan sa kaharian ng Diyos. Your goal now is to encourage and do everything na maakay nyo rito ang inyong pamilya. Buong pamilya.
buong pamilya. Kaya, yun lamang po. So tandaan po natin na God's protection in the midst of danger is when you remain faithful to Him and when you allow Him to be God of your life. Meron kang sariling perspective, di ba? Minsan may sarili tayong iniisip. Pero sabi ng Diyos, pag siya na ang Diyos, ang iisipin mo ay kung ano yung iniisip niya sa lahat ng desisyon na gagawin mo. Amen? Lord, ito yung gusto ko. Gusto ko nang bumitaw sa asawa ko. Bakit? Napakahirap niyang mahalin. Tandaan po ninyo, yung relationship, hindi palaging bed of roses. Diba? Ang totoong pagmamahal, hindi yan nagmamahal kapag mabuti lang ang sitwasyon. Amen po ba? Yung relasyon natin sa Diyos, madali po ba? Lagi bang blessing? Hindi. Pero bakit kayo nagpapatuloy? Maraming beses na pwede na kayong sumuko sa dami ng pagsubok at atake ng diablo habang nagpapatuloy kayo sa Diyos. Pero bakit patuloy kayong kumakapit sa mga pangako ng Diyos? Bakit? Dahil mahal nyo ang Diyos. At gusto niya yung pagmamahal niya yan, iparanas niyo sa inyong mga asawa. Hindi pwedeng mahal niyo lang sila kapag nabibigay nila yung gusto ninyo. Hindi sila Diyos. Hindi sila pwedeng maging Diyos na akala nyo magiging perpekto sila na ibigay lahat ng expectation ninyo. Dahil maniwala kayo, kahit kayo, hindi nyo mapufulfill yung expectation nila mula sa inyo. Amen po ba? But true love is patient. True love is kind. True love, aligned to the love of God, marunong magpatawad, hindi nagtatangi ng galit, kundi inilalaban yung pagmamahal hanggang sa wakas. Kaya nga, kapag will pa ni Lord, ilaban mo. Kasi bibigyan at bibigyan ka ng katagumpayan ng Diyos kapag inilaban mo yan. Hindi pwedeng nagdidesisyon kayo, niloko niya ako eh. Hindi pwede, ayoko na. Niloko niya na ako, hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon. Ang tanungin mo, yan ba talaga yung will ni Lord? Ikaw gusto mo, ayaw mo na. Pero si Lord ba sabi, wag na? Kasi ang mahalaga, ang susundin mo, yung gusto ni Lord. Di ba? Kaya, kung siya yung Diyos, siya dapat ang masusunod. Amen? So ipadama ninyo ang pagmamahalan sa isa't isa, sa inyong asawa, sa inyong mga anak. At tandaan ninyo, hindi pwede na love nyo yung mga sisters dito, sobrang yakap, sobra kayong mag-alaga, pero pagdating sa bahay, lagi kayong galit sa inyong mga anak. Paano nyo sila may aakay papalapit sa Diyos kung sa simbahan, alam mo yung anak ko minsan, mainit ang ulo ko palagi kasi laging kulang ako sa tulog. Kaya minsan pag nandun ako sa bahay, aburido ako kasi makalat sila, maingay sila. Pero alam niyo minsan, natatauhan ako sa sariling salita ng mga anak ko na nagigilty ako at sinisikap kong mabago sa buhay ko. Minsan sinasabi ng mga anak ko, bakit ganyan sa mga youth sa church, parang love na love mo sila. Ang patient mo, nililibre mo sila, lumalabas kayo, pero bakit pagdating dito, lagi na lang mainit ang ulo mo, lagi kang galit sa amin. Sabi ko sa kanila, bakit pwede ko ba silang paluin? Pwede ko ba silang pagalitan? Sabi ko nga, tandaan ninyo, ang pagmamahal, hindi palaging paglalambing. Minsan, kahit masakit ang salita, pagmamahal din yon. Amen? Dahil si Lord nga, sabi niya, di ba, dinidisiplina niya ang mga taong tapat, ang mga taong tinuturing niyang mga anak. Di ba? At pag nagdisiplina ang Diyos, madali ba? Masakit, di ba? Pero meron akong pagkukulang. Dahil totoo naman yon. Paano ko sila maaakay papalapit sa Diyos? Minsan inaano ko, magsimba kayo. Halika dito, tumulong kayo sa paglilinis. Minsan hindi ko sila ma-encourage. Bakit? Kasi mula sa akin, hindi nila maramdaman yung gusto nilang pagmamahal na gusto nilang maramdaman. At natutuwa ko sa pagkakamali ko na yon. Hindi pwede na dito ang bait nyo sa youth, na dito mahal nyo yung katabi nyo, na dito niyayakap at malumanay kayong kausapin sila, pero sa sarili nyong pamilya, makikita nila na wala kayong pagmamahal. Dapat maramdaman nila yung pagmamahal mula sa inyo para maakay nyo sila papalapit sa Diyos. Amen po ba? Amen. Di ba? Meron dyan. Minsan, ito din,
Nagtatampo yung mama ko sa akin. Kasi minsan sabi niya, buti pa sa ang galante mo. Gagastos ka kahit wala ka ng pera. Dahil lang sa mga ka-church mo sila. Tapos pagdating sa wala ka ng pera. Pag kami magtatanong, wala ka ng pera, dami mo utang, daming reason. Di ba? Pero alam niyo, nabubuksan din yung mata ko noon, kaya ako lumipat. Gusto kong maayos yung aking pinansyal. Dahil hindi lang yung mga kapwa ko sa church yung gusto kong mapagpala. Pag naging maayos yung pinansyal ko, gusto kong maging yung pamilya ko, maging maayos yung suporta ko sa kanila. Sa ating mga servant, maaaring ilan sa atin ang galing manglibre ng mga kapwa, yung mga youth sa church. Pero sa pamilya natin, madamo tayo. Pero sa pamilya natin, wala tayong maiabot. Tandaan ninyo na yung first ministry ninyo ay ang inyong pamilya. Kung kaya niyong magpakita ng pagmamahal sa mga nandito sa church, dapat mas makaya niyong may pakitang mahal niyo ang inyong pamilya. Dapat balance kayo. Meron kayong kay God, meron kayong compassion sa mga tao, pero dapat meron din kayo sa inyong pamilya. Amen? Diba? Sharing your resources and blessing, dapat una nga sa pamilya din talaga yan. Tama, diba? So, para maakay nyo sila sa Panginoon. So, yun lamang po ang gustong sabihin ni Lord. Kung gusto nyo pong maranasan yung kanyang protection sa inyong buhay, una, tandaan ninyo, magtiwala kayo sa Kanya kahit anuman ang nakikita ng inyong mga matang mga problema. Huwag kayong tumingin. Sabi niya, fix your eyes in Jesus. Diba? Fix your eyes in Jesus. Sabihin nga po natin, fix your eyes in Jesus. I will fix my eyes in Jesus. I will fix my eyes in Jesus. Minsan nakatingin ka sa mga kakulangan ng mga tao sa paligid mo Kaya tuloy hindi mo maibigay yung nararapat sa Diyos. Pwede ba this time, ang titingnan mo kung ano yung lakas na meron yung Panginoon mo? Huwag mo nang tingnan yung kakulangan ng asawa mo. Huwag mong tingnan yung kakulangan ng anak mo. Huwag mong tingnan yung kakulangan ng mga kasama mo sa church na ayoko nang magsimba kasi yung mga tao dyan, kala mo matino. Akala mo naman righteous na righteous, hindi nagkakasala. Kaya kung makapanghusga, tandaan po ninyo, sometimes God is correcting us through people. At huwag niyong isipin na minsan pag nakikinig kayo ng Word of God, si sister, pinapatamaan ako kasi parang sa pulyata sa akin yung mensahe. Ayoko na nga mansimba. Kasi pinariringgan ako ni sister. Itong tatandaan nyo, God's Word will not comfort you. Dahil sabi nga, His Word is a sword of spirit. Intended talaga na ma-offend kayo, makorek kayo para mabago ang buhay ninyo. Amen? Huwag niyong isipin na nasaktan kayo sa sinabi ni sister kasi gumagamit pa siya ng verse para lang masupport. Dapat naman talaga ganun. Verse dapat ang ginagamit to correct you. Diba? Pero huwag kang magtampo. Huwag kang magdamdam. Because the Word of God is a living Word. Hinahati niya talaga yung puso mo Huwag kang magtaka, bakit ako nasasaktan? Bakit ako na-offend? Kasi talagang yung word niya, binigay niya para talagang makorek yung buhay mo. Dahil hanggat hindi ka nasasaktan, hindi mo marirealize kung ano yung problema sa sarili mo. God is correcting you through His Word para magbago ka, tumibay ka sa pananampalataya mo. Kaya nga pag may naka-offend sa'yo sa church, dahil kinokorek ka, magpasalamat ka instead na magalit ka. So gusto ko ngayon, magpasalamat kila pastor. Dati hindi ko sila maintindihan. Hindi kami magkasundo dati kasi sabi ko, kala mo naman porkit matagal na sila sa ministry, alam na nila lahat ng tama. Sila nga ganito Sila nga ganyan Sometimes ganun tayo Imbis aminin mo yung mali sa'yo, mas gusto mong i-point out yung mali sa kanila. Kaya walang nagbabago sa buhay mo. But I thank God for using them and my fellow servants kung minsan to correct me. Kasi sabi nga, hindi mo nakikita yung batok mo. At yung totoong matalinong tao, hindi na-o-offend pag kinukorek, kundi natutuwa. Kasi may malasakit sa kanila yung tao. And kapag nakikinig ka sa correction sa'yo, ito yung magbabago sa buhay mo. Ito yung magtatahama ng buhay mo. At later on, marirealize mo, hindi naman yun para sa kanila Para yun sa'yo. So let us stand up and allow the Lord to help us na mabago yung mga kahinaan natin.
Mapalakas tayo sa mga pagkukulang natin. At mapatatag tayo sa ating pananampalataya. Kapatid, alam ng Diyos kung ano yung mga kahinaan na meron ka pa ngayon. Nakikita niya lahat ng mga takot na meron ka. Ilan sa inyo, may mga ama rito na nangungulila sa pagmamahal ng isang anak. May mga magulang dito na namumulila sa pagmamahal ng kanilang mga anak. May ilan sa inyo na naghahanap ng pagmamahal mula sa mga taong nasa paligid ninyo. May ilan dito na hanggang ngayon naghihintay ng taong ibibigay ni Lord na finally magpaparamdam ng pagmamahal sa kanila, nasasama sa kanila sa ministry na to. May ilan dito na pasuko na ng dahil sa mga problemang kanilang nararanasan. Ano man yung mga kabigatang bit mo ngayon, kapatid, nakikita yan ng Diyos. Ano man yung laman ng puso mo, nakikita yan ng Diyos. Lahat ng mga inaasam ng puso na yan, at the right time, the Lord will make it happen. Maging tapat ka lang. Sabi ng Diyos, hinihingi mo na makasama yung anak mo, yung asawa mo, hinihingi mo magkaroon ng kasama sa buhay, hinihingi mo na matustusan yung mga pangangailangan ng anak mo, yung magandang future, yung maakay mo yung pamilya mo sa church na ito, sa akin, walang hindi ko kayang gawin kung magpapatuloy ka sa akin. Kapatid, alam mo sa sarili mo yung mga bagay na hindi mo pa naisusuko sa Diyos. God is speaking to your heart right now. Ano man yung bagay na yan na hindi mo pa nasusuko, pride man yan, unrepented sin man yan, ano man yung kasalanan na yan, o mga bagay na yan na hanggang ngayon dala-dala mo pa, God is asking, anak, pwede mo bang ibigay na yan sa mga kamay ko? Dahil hanggat pinipilit mo yung hawakan, hindi ko maibibigay sa'yo yung magagandang plano ko. Magtiwala ka sa akin. Sapagkat alam ko na yung dulo ng buhay na tatahakin mo kung yung will ko yung pipiliin mo. Kapatid, can you be true to your God? Pwede ka bang magpakatotoo na aminin sa Kanya kung ano yung mga kahinaan na yan at isuko mo yan sa mga kamay niya? Magtiwala ka dahil tapat ang Diyos mo. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya hahayaan na humarap sa mga gera, mga dangers ng buhay mo, mga takot mo na hindi mo siya kasama. Dahil sabi ng Diyos, pinangako ko sa iyo, sasamahan kita hanggang sa kahuli-hulihan buhay mo sa daigdig na ito. At tapat ang Diyos na nangako sa iyo. Huwag kang matakot sa future. Nandun na sa dulo ang Diyos. Naghihintay sa iyo. At kahit man, hindi mo man matanggap yung mga hinihingi mo sa Panginoon, you can trust Him na meron siyang mas magandang nilalaan, higit pa sa inaasahan mo. Kaya kapatid, this is a call for you to surrender. Surrender your fears, surrender your worries, surrender your sin, surrender your pride, surrender your plans sa buhay mo. Dahil mas alam ni Lord ang magandang plano niya para sa'yo. Sumunod ka lang, sumunod ka lang. Isuko mo lang yung buhay na yan at hindi mo yan pagsisisihan. Hindi mo pagsisisihan ang sakripisyo, ang mga luha, ang mga binitawan mo para sundin ang kalooban ng iyong Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah to your name, God. You are worthy. You are worthy to be praised. Karapat-dapat lamang na ikaw ang maging Diyos ng aming buhay, God. Dahil naranasan na namin na maging Diyos sa buhay na to. At doon kami nasaktan at nabigo. In this time, Lord, hindi na dapat kami ang masunod. Hindi na yung gusto namin yung dapat masunod, kundi yung gusto mo. Tulungan mo kami na matutong sumunod kahit mahirap. Tulungan mo kami na matutong sumunod kahit hindi namin alam kung paano. Tulungan mo kami na matutong sumunod kahit hindi namin alam kung ano ba yung gagawin mo sa dulo. Tulungan mo kaming sumunod kahit hindi man komportable yung ipinag-uutos mo. Salamat. Salamat dahil tapat ka, Panginoon. Hallelujah.
Hallelujah. Blessed is the name that come in the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. You are worthy, God. You are worthy, God. Amen. Thank you, Panginoon. Salamat, God. We will continue to walk in your favor, God, because I know that you are faithful. Thank you, God. In Jesus' name, amen.